Sinabi ng disipulo, Poison Demon, huwag mong ipadala ang iyong disipulo dito. Lumabas ka na ngayon. Suot ng Great Demones ang isang pulang magandang damit, habang ang kanyang mga disipulo ay nakasuot ng puting bestida. Apat sa kanila ay bata at magaganda. Si Sohan ay nakatayo sa ibabaw ng isang bubong, hawak ang kanyang dual crescent blades, habang ang kalahating buwan ay maliwanag na nagliliwanag sa likuran niya. Ngumiti siya ng bahagya at sinabi, wala siya dito. Ngumiti ang Great Demones at nagtanong, wala siya dito. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na galitin ako kahit wala ang iyong master? Biglang naging kulay rosas ang mga mata ni Sohan, tanda ng lason, at sumagot, hindi yun mahalaga, dahil hindi ko kailangan ng aking master para harapin ka. Nag-init ang ulo ng Great Demones, galit na galit, at sinabi, napakayabang na bastos. Pagkasabi nito, inatake siya gamit ang kanyang 100 Dragon Whip, itinapon ito patungo kay Sohan. Tumalon si Sohan at nagtagumpay sa pag-iwas sa kanyang atake. Patuloy si Sohan sa pagtalon mula sa isang lugar patungo sa isa pa habang siya'y inaatake ng Great Demones. Sa huli, bumagsak ang bubong at si Sohan ay tumayo sa ibabaw ng mga wasak na bahagi nito. Muli siyang tumalon pababa at ngayon nakatayo sa harap ng Great Demones. Habang nakatingin siya kay Sohan, iniisip ng Great Demones, wala akong pakialam kung patuloy siyang magtago. Kung madadala ko itong bata sa sulok, lalabas din ang kanyang master. Pagkatapos ay muli niyang itinaas ang kanyang letigo at inatake si Sohan, sabay sabi, subukan mo pang iwasan ang aking mga atake. Sinubukan ni Sohan na harangin ang kanyang atake at unti-unting binabawasan ang distansya sa pagitan nila. Napangiti ang Great Demones at inisip, sinusubukan niyang bawasan ang distansya sa pagitan namin para hindi ko magamit ng maayos ang aking letigo. Walang pag-asa, muli siyang umatake at sa pagkakataong ito, nataman ang mukha ni Sohan. Gumamit si Sohan ng dual crescent blade, nag-backflip, at humawak sa lupa na may malakas na puwersa, nilikha ang isang bitak sa sahig, pagkatapos ay ginamit ang kanyang lason. Tiningnan siya ng Great Demones, ngumiti, at inisip, tanga. Hindi ako makapaniwala na siya'y pumasok dito nang walang ingat. Kahit siya'y disipulo ng Poison Demon, isa pa rin siyang bata. Muling umabante si Sohan, ngunit itinaas ng Great Demones ang kanyang letigo at inatake siya. Umilag si Sohan at ang letigo ay tumama sa lupa, nagwasak sa mga tile ng sahig. Patuloy na ginagalaw ng Great Demones ang kanyang letigo gamit ang iba't ibang teknik. Sa pagkakataong ito, nataman ang braso ni Sohan at ito'y nasugatan. Nakaramdam ng pagmamataas ang Great Demones sa kanyang matagumpay na atake. Nagpatuloy ang mga atake at nasugatan si Sohan sa hita, lumabas ang dugo. Sa isa pang pag-atake, nataman ang kamay niya at ito'y nagkaroon ng hiwa. Isa pang letigo ang tumama sa kanyang dibdib, nag-iwan ng sugat na siyang ikinagalit ni Sohan. Pilit siyang umabante, ngunit alam ng Great Demones na gusto niyang bawasan ang distansya para magamit ang lason laban sa kanya. Iniisip ng Great Demones, hindi ko siya hahayaan. Bigla niyang ginamit ang mas malaking puwersa, nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata, at nagkaroon ng malakas na banggaan ng kapangyarihan. Nagsimula ang usok na lumabas sa paligid. Nagulat ang mga kapatid na babae dahil inakala nilang natalo na ng kanilang master si Sohan, ngunit si Sohan ay nakaupo pa rin doon sa gitna ng usok, sugatan ang kanyang katawan. Nang makita siya ng Great Demones, sinabi nito, mukhang may sapat ka pang lakas para tumayo. Pinupuri kita dahil nakayanan mong tumagal ng ganito. Tinitingnan ni Sohan ang kanyang ngumingiting mukha gamit ang kanyang mga kulay rosas na lason na mata, at iniisip niya, masyado bang mahirap ang pakikipaglaban sa isa sa 4 na Great Demons? Hindi lang niya ako pinapayagang makalapit, hindi rin ako makagamit ng anumang poison arts, pero masaya ito. Nang makita ng Great Demones ang ngiti ni Sohan kahit na sa ganoong kalagayan, nagalit siya at iniisip, nakangiti pa siya sa sitwasyon niyang ito. Siguradong baliw siya, para siyang isa sa 4 na Great Demons. Dahil dito, lalong nagalit ang Great Demones at pinahusay ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang letigo ay naging mas malakas at damaloy ang enerhiya sa paligid nito, sabay sabi, seryosohin ko na ang laban na ito, at inihagis ang letigo patungo kay Sohan. Ginamit ni Sohan ang kanyang dual crescent blades upang subukang ipagtanggol ang sarili, ngunit napakalakas ng atake ng Great Demones kaya hirap siyang harangin ito. Habang umaatake ang Great Demones, winasak niya ang mga haligi ng kalapit na gusali at ang bubong nito gamit ang kanyang letigo.
Sa gitna ng lahat ng ito, pilit ipinagtatanggol ni Sohan ang sarili. Hinawakan ng Great Demones ang malaking bahagi ng gusali gamit ang kanyang 100 Dragon Whip at hinatak ito ng malakas, na naging sanhi ng pagbagsak ng pundasyon ng gusali sa lugar kung saan nakatayo si Sohan. Nabigla sina Damwol at ang dalawang iba pa sa nakita, ngunit si Damwol ay nag-aalala para kay Sleepyhead. Naging itim ang usok sa paligid, at nakatayo ang Great Demones habang tinitingnan ito, sabay sabi, mukhang pinaghirapan ng Poison Demon ang pag-iensayo sa iyo, pero hanggang dito ka na lang. Nag-e-enjoy pa siya sa kanyang tagumpay nang biglang may lumabas na pink na laso na enerhiya mula sa usok, patungo sa kanya. Gulat na gulat siya at sumigaw, Poison Energy. Sinubukan niyang protektahan ang sarili, pero dahil sa lakas ng enerhiya, hindi niya ito napigilan at bumagsak siya. Galit na galit siya at iniisip, kaya niyang gumamit ng ganitong kalakas na Poison Energy. Nakita niya ang anino ni Sohan, balot ng Poison Energy, na nakatayo sa gitna ng usok na may galit na kulay rosas na mga mata. Bahagyang natakot ang Great Demones, pero agad na sumugod si Sohan patungo sa kanya. Nagulat siya sa bilis ng paglapit ni Sohan habang hawak ang kanyang dual crescent blades at puno ng lason ang kanyang mga mata. Inikat ni Sohan ang kanyang mga espada sa hangin at pinalabas ang lason na enerhiya patungo sa Great Demones. Sa parehong pagkakataon, inikat din ng Great Demones ang kanyang letigo at naglabas ng kapangyarihan patungo kay Sohan. Nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya. Ginamit ng Great Demones ang lahat ng kanyang lakas, pero napagtanto niyang tatalunin siya ng laso na enerhiya ni Sohan. Sa isa pang atake, tinamaan ng Poison Energy ni Sohan ang kanyang balikat, pero mabilis siyang umiwas at nailigtas ang sarili. Napunta ang atake ni Sohan sa kalapit na gusali at nawasak ito. Galit na tinanong siya ng Great Demones, nagtatago ka ng iyong totoong kakayahan. Pero imbes na sumagot, ngumiti lamang si Sohan at muli siyang inatake gamit ang laso na enerhiya. Papalapit siya sa Great Demones habang tumatakbo. Itinaas ng Great Demones ang kanyang letigo sa hangin at sumigaw, bastos ka. Pagkatapos ay inatake niya si Sohan gamit ang kanyang letigo, pero matagumpay na iniwasan ni Sohan ang bawat atake. Pinoprotektahan ni Sohan ang kanyang sarili habang tinitingnan ng Great Demones gamit ang kanyang mga kulay rosas na mata. Pilit niyang sinusuri ang sitwasyon habang patuloy siyang papalapit sa kanya. Habang tinitingnan siya ng Great Demones, iniisip niya, mabilis siya. Nainis siya at sa pagkakataong ito, tumalon siya sa ere at umatake ng mas malakas, na lumikha ng matinding banggaan na nagpakalat ng makapal na usok sa paligid. Nang bumalik siya sa lupa, si Sohan ay nakatayo pa rin sa gitna ng usok, nakatakip ang mga kamay sa kanyang balikat upang protektahan ang mga ito, at ang dugo ay tumutulo sa sahig. Matapang na sinabi ni Sohan, Demones, ihahandog ko ang iyong katawan na puno ng kasalanan bilang regalo sa aking master upang pag-eksperimentuhan. Ngumiti si Sohan nang may nakakatakot na mga mata, at nagulat ang Great Demones sa kanyang sinabi. Iniisip niya, gagawin niya akong eksperimento ng Poison Demon. Bakit siya kumpiyansa gayong sugatan siya? Nalasan na ba ako? Hindi. Sigurado akong nabara ko yun gamit ang Tornado Whip. Pero bakit siya ganito kakumpiyansa? Dahil dito, lalo siyang nagalit, hinigpitan ang hawak sa letigo at inatake si Sohan sabay sabi, tumahimik ka. Sa pagkakataong ito, pinalibutan ng kanyang letigo ang espada ni Sohan. Habang tinitingnan ni Sohan ang espada, hinatak ng Great Demones ang espada patungo sa kanya, kasama si Sohan. Itinaas ng Great Demones ang kanyang kamay at nagpakawala ng kapangyarihan, sabay sabi ng galit, pagdudurog-dugo rin kita. Ngumiti si Sohan at binitiwan ang kanyang espada, dahilan upang mabilis itong mapunta sa Great Demones. Nang makita ito ng Great Demones, iniisip niya, binitiwan niya ang kanyang sandata. Habang naguluhan ng Great Demones, agad na sumugod si Sohan upang umatake, ngunit napansin ito ng Great Demones at nagdepensa agad. Lumapit si Sohan at ginamit ang kanyang lason na enerhiya, inilagay ang kanyang palad sa harapan ng Great Demones, at sabay hinawakan siya sa leeg. Nagulat ang Great Demones at ngumiti si Sohan sabay sabi, nahuli kita. Hinawakan ni Sohan ang leeg ng Great Demones habang iniisip nito, na biktima ba ako ng ganitong kasimple na patibong. Hinigpitan ni Sohan ang hawak sa kanyang leeg, at ang kanyang mga mata ay naging itim, sabay sabi, mula ngayon, 3 na lang ang natitirang Great Demons. Nagsimulang lumabas ang mga ugat sa paligid ng mga mata ng Great Demones dahil sa epekto ng lason, at sinabi nito, sandali lang,
pero hindi siya pinakinggan ni Sohan at lalo pang hinigpitan ang kanyang hawak. Itinaas ni Sohan ang Great Demones sa ere. Nagulat at nalito ang mga disipulo ng Great Demones sa nakita nilang kalagayan ng kanilang master. Pagkatapos, itinapon ni Sohan ang Great Demones sa sahig, at siya'y namatay na, duguan. Tumayo si Sohan doon, tinitingnan ang bangkay ng Great Demones gamit ang kanyang kulay rosas na mga mata. Samantala, sa isang bahay, may isang lalaking nakatayo sa unang palapag, malapit sa bintana, nakatingin sa labas. Nagtanong siya, natalo ng sex demon ang Great Demones. Nagulat siya sa balitang ito, siya ay si Gook, ang pinuno ng unorthodox faction sa Chang'an. Ang lalaking nakatayo sa likuran niya ay sumagot, "Oo, sir." Siya ay si Chong'on unorthodox faction leader Gook. Dagdag pa ng lalaki, sinasabing natalo ng sex demon ang Great Demones kagabi. Hindi pa rin humarap si Gook, ngunit nagtanong ulit, bakit biglang pinatay ng sex demon ang Great Demones? Magalang na sumagot ang lalaki, sinasabi pong nilapitan ng sex demon ang mga disipulo ng Great Demones na may dalang alak sa kanyang mga kamay. Nahuli si Sohan ng Great Demones habang hinahanap niya ang kanyang mga disipulo at nagsimula ang isang labanan. Hindi naniniwala ang pinuno ng unorthodox faction sa kwento at muling nagtanong, sigurado ka bang siya ang sex demon? Nainis ang tao at sumagot ng seryoso, oo, base sa sitwasyon, tiyak na siya yun. Ang kakayahan ng taong ito na talunin ang isa sa 4 na Great Demons at lumapit pa sa mga disipulo ng Great Demones na kilala sa kanilang kagandahan, at huli, tila hindi niya pinilit ang mga disipulo, sumunod sila sa kanya ng kusa. Tumingin ang pinuno ng faction at huling nagtanong, ang taong pumatay sa Great Demones ay ang sex demon. Ngumiti ang tao at sumagot, oo, sir. Kitang-kita ang galit at pagkadismaya sa kanyang mapupulang mga mata. Sinabi pa niya, salamat sa teknik ng sex demon sa pagpapalit ng anyo. Paano pa kaya magagawa ng isang kabataang lalaki na patayin ng Great Demones ng mag-isa? Ang 4 na Great Demons, dahil iniwan ko sila, nagkalat ng gulo sa Chang'an unorthodox faction. Matapos patayin ng Great Demones, si Sohan ay kumakain ng hapunan kasama ang mga disipulo nito. Kasama niya sina Damwul at ang 2 iba pang disipulo sa mesa habang naghahain ng pagkain. Habang kumakain sila, nagkakaroon din sila ng pag-uusap. Hawak ni Sohan ang isang bote ng alak at nagsalin sa kanyang baso. Umiinom siya nang tinawag siya ni Damwul, sleepyhead. Tumigil si Sohan at sumagot, oo. Nang may pagkabagabag sa mukha, tinanong siya ni Damwul, paano ka naging disipulo ng Poison Demon? Sumagot si Sohan, kanidnap ako. Mas naguluhan si Damwul at nagtanong muli, yun ba ang dahilan kung bakit ka nawala? Muli siyang sumagot ng seryoso, oo, isa sa 4 na Great Demons na naging aking master ang dumukot sa akin. Naramdaman ni Damwul ang awa para kay Sohan dahil sa nangyari sa kanya. Pagkatapos, tinanong siya ng mas batang kapatid na babae, nakakatakot ang master mo, hindi ba? Marami akong narinig tungkol sa kanya mula sa aking master. Sumagot si Sohan, oo, nakakatakot siya dahil sa kanyang obsesyon sa pananaliksik ng lason. Ginagamit niya ang mga buhay na tao upang subukan ang kanyang mga lason. Nang marinig ito, nagbalik tanaw si Sohan sa kanyang master na tila isang demonyo sa kilos at ginagamit ang mga inosenteng tao sa kanyang mga eksperimento. Matapos marinig ito, natakot ang lahat. Nag-isip si Sohan, ngunit dahil ako'y nakaligtas, hindi na siya kumidnap ng iba pang tao. Pagkatapos, naging seryoso si Sohan at sinabi, gusto kong panatilihin niyo itong lihim na ako'y disipulo ng Poison Demon at kayo'y mga disipulo ng Great Demones, dahil wala ni isang lugar sa Shango na tatanggap sa disipulo ng 4 na Great Demons. Malamang, kailangan niyong harapin ang Orthodox faction kapag nalaman nila ito. Naunawaan ni Damwul ang kanyang mga salita at sumagot ng masunurin, sige. Pagkatapos, ang nakatatandang kapatid na babae na nakikinig sa kanilang pag-uusap ay nagtanong tungkol sa letigo ng master. Ano ang ginawa mo sa 100 Dragon Whip ng master? Tiningnan siya ni Sohan at sinagot, inalagaan ko na ang malas na sandatang yon, pati na ang bangkay ng Great Demones, kaya kalimutan mo na yon. Nagulat ang kapatid na babae at sinabing, ano? Isa yung napakahalagang sandata, ngunit para kay Sohan, ang letigo ay malupit, at nainis siya sa kanyang mga salita at reaksyon. Galit na sinabi ni Sohan, isa itong bagay na pumatay na ng maraming martial masters kaysa sa alam mo. Siyempre, kasama na rin doon ang mga martial masters ng Orthodox faction. Dagdag pa niya, sa sandaling gamitin mo ang letigong yun,
hindi lamang ang mga nasa unorthodox faction ang hahabol sa'yo, kundi pati na rin ang mga mula sa orthodox faction. Matapos marinig ito, tahimik siyang tinitingnan ng disipula ni Demones na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Tumayo si Sohan mula sa kanyang upuan at sinabi, "Aalis na ako. Tapusin niyo na ang pagkain bago kayo umalis." Nakangiti si Damwul habang nakatingin kay Sohan at sumagot, "Sige." Sa isang magandang bahay, may isang mainit na bukal kung saan naliligo si Sohan pagkatapos ng hapunan at nagre-relax. Nakapikit siya habang iniisip, habang karamihan sa mga sugat ko mula sa pakikipaglaban sa Great Demones ay gumaling na, masarap pa rin ang pakiramdam na maligo sa mainit na bukal. Kung kumalat ang balita na ako ang pumatay sa Great Demones, ano kaya ang magiging reaksyon ng aking mga master? Siya ay nasugatan noong laban nila ng Great Demones at may mga pasa at hiwa sa kanyang katawan. Habang iniisip niya ito, may 5 lalaki na may balot ng tuwalya sa kanilang mga katawan ang dumating at tumayo sa harap ni Sohan. May mga tato ang mga lalaki at tinitingnan sila ni Sohan nang may pagkalito. Lumapit si Gusa at tahimik na tumayo. Tiningnan siya ni Sohan at nagtanong, "Anong kailangan mo?" Bumati si Gusa at nagsabi, "Ako si Gusa, nagbibigay galang sa sex demon." Tinitingnan siya ni Sohan nang may kakaibang ekspresyon habang si Gusa ay nakangiti at iniisip, ang sex demon ay eksperto sa teknik ng pagpapalit ng anyo. Siguradong nagulat siya na nakilala ko siya. Nagulat si Sohan at nagtanong, "Ako?" Sumagot si Gusa, "Oo, tama." Galit na nagtanong si Sohan, "Ikaw na baliw. Sinong tinatawag mong sex demon?" Doon na pagtanto ni Gusa na nagkamali siya sa pagkilala kay Sohan at iniisip niya, "Nagkamali ako." Sa ilalim ng maliwanag na kalahating buwan, tumayo si Sohan mula sa tubig at nagulat si Gusa at ang kanyang mga kasamahan nang makita ang mga sugat sa katawan ni Sohan. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magningning ng kulay rosas dahil sa enerhiya ng lason. Tinitingnan niya sila ng galit gamit ang asul na mga mata, ngunit sa kanyang refleksyon sa tubig, ang kanyang mga mata ay kulay rosas at ang kanyang mga sugat ay nagliliwanag ng parehong kulay. Habang tinitingnan ang mga sugat ni Sohan, nagtataka si Gusa, ang mga sugat na iyon ay napakatindi. Galing ba ang mga ito sa maraming digmaang pinagdaanan niya? Napagtanto ni Gusa na hindi siya sex demon at inisip na si Sohan ay ang berserk demon. Sumunod, nagtanong si Gusa, "Sir Berserk Demon." Lumabas si Sohan mula sa tubig at tumayo sa harapan ni Gusa, galit na nagsabing, "Puno ka ng kalokohan." Tinitingnan ni Gusa ang mga sugat sa mga binti ni Sohan at nagulat. Pagkatapos ay muling tumingin kay Sohan at sinabing, "Oh, alam ko na, sex demon ka nga." Tahimik na tinitingnan ni Sohan si Gusa gamit ang kanyang mga rosas na mata. Pagkatapos ng ilang sandali, binugbog siya ni Sohan dahil sa kanyang katangahan. Samantala, ang leader ng Chang'an Unorthodox faction na si Gok ay nakaupo sa isang upuan habang ang kanyang lingkod ay nakatayo malapit. Si Gusa naman ay nakaupo sa harap niya, may mga pasa sa mukha at nakabenda ang ilong, halatang guilty sa kanyang pagkakamali. Galit na sinabi ni Gok, "Gusa, mas mabuti pang namatay ka na noon. Bakit mo pa ipinagpatuloy ang buhay mo?" Shocked si Gusa at sumagot, "Patawad, sir." Bamantong hininga si Gok at sinabing, "Hindi lang wala kang nahanap na impormasyon, binugbog ka pa ng ganito sa loob mismo ng teritoryo ko dito sa Chang'an." Si Gusa, nakayuko at nagsisimulang linawin ang sitwasyon, sinabing, "Nagtanong ako ng maayos pero wala akong magawa dahil bigla niya akong binugbog." Hindi siya ordinaryong martial artist. Nagalit si Kok at nagtatanong, sino ba talaga siya? Sinabi ni Gusa tungkol sa mga sugat ni Sohan, may kung ano-anong kakaibang peklat sa buong katawan niya. Iyon ang katawan ng isang baliw na tao, at kasama pa ang matindi niyang ugali. Sa palagay ko siya ang Berserk Demon. Nang maalala ng leader ang tungkol sa Berserk Demon, na isa rin sa 4 na dakilang demonyo, biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Sinabi niya, "TSK. Una, ang Great Demones, tapos ang Sex Demon, at ngayon ang Berserk Demon." Tumayo siya mula sa kanyang upuan, galit, at malakas na nagtanong, sa tingin ba nila ang Chang'an Unorthodox faction ay parang laruan nila? Ipinag-utos niya,